Oh, ito si Andre De Jesus na hindi marunong mag-Tagalog. Dahil sobrang galing niya mag-English. Sa sobrang galing niya mag-English, lalabing 5 piraso ng papel yung impeachment complaint niya. Putang ina niyan. Merong 1, 2, 3, 5. Merong 5 articles or grounds for impeachment. Bawat isang grounds, putang ina, 5 papel. I assume. Anak ng tinapay, kayabang-yabang mo, kabata-bata mo pa, pasikat ka lang eh. Oh, tangina niyan. Expose ka ngayon. Oh, De Jesus, ikaw ang Jesus na pucha, mukhang maipapako ka sa krus. Tapos hahamon ka ng debate. Ulul, magkita kayo ni Erice sa Committee on Justice sa Kongreso, diyan sa final mo. Galingan mo ha. Oh, kasi sabi niya yung yung betlog daw niya stainless eh. Oh, kailangan daw magdala daw ng lagaring bakal para yun daw betlog niya kasi hinalay niya yung betlog niya, tanggalin daw yung betlog niya eh. Kapag hindi daw siya nagsasabi ng totoo. So, ayan, punta ka ng Congress, tina natin, putang ina, kung umara ka kay kung yung betlog mo na stainless, kung hindi makuluntoy yan kay Erice. Na may kahihinatnan ng impeachment complaint na isinampa niya laban kay PBBM. May hamon din siya kay Congressman Edgar Erice na nag-iingay lang daw umano dahil matanda na. Yan ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Hindi natitinag si Attorney Andre De Jesus sa mga bumabatikos sa kanyang impeachment complaint laban kay PBBM. Impeachment niya, isang papel. Okay lang ina niyan. Ay, nako. Sa eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hinamon niya si Caloocan Representative Edgar Erice na mag-file ng sarili niyang reklamo kung sa tingin ng mababatas ay mahina ang kanyang bersyon. Again sige Erice, ang tagal ng congressman, alam nating matalino, and I know that Edgar Erice is also a lawyer. Pero look at how he's addressing yung mga issues. Patinan mo siya. Si Leviste is sobrang yaman na bata. Mas mayaman pa kaysa sa kapitbahay niyong mayabang. Pero look at him. Even if talagang bali-baluktot yung kanyang Tagalog, he's trying his best para i-relay sa tao yung mensahe, yung information in a more understandable way, which is Tagalog, which is our mother tongue vernacular. Which is talagang para maintindihan mo. Tapos etong kupal na to na putang ina, kala mo akala mo anak ni Donald Trump, putang ina, kung mag-English, akala mo siyang pinakamagaling mag-English sa Pilipinas para magmukha siyang matalino. The glaring fact, Attorney Karen, is that he could have done something about it, but he did The not. glaring fact, Attorney Karen, ginang nguso yan, parang pinsang ka ni Bongbong, ngiwi ka rin ng ngiwi He's been saying that they're going to be filing an impeachment complaint against President Marcos because of his... President Marcos. Ang ina mo, Marcos. Anong Marcos? Sino si Marcos? Putang Pilipino ka, nag-feeling ka eh. Gusto mo pala mag-DJ. Hindi sana nag-DJ ka sa Lab Radio. O sa WRR, Radio Romance. Tangin yan, puro kayabang. O ka pa English, kala mo naman sisikat ka. Marami na magagaling na abogado dito, mas magagaling mag-English sa'yo. Pero hindi sila kasing yabang mo, sir. Hindi sila kasing yabang mo mag-English. Marcos. Anong Marcos? Di ka naman Amerikano. US citizen yan. Ilan to, yabang-yabang. Kala mo si Mo Twister. Illegalities, irregularities, but they didn't, right? They didn't. They did not. They didn't. Ano ka? Utang na rapper ka? Si 50 Cent ka ba? Anak ng tinapay itong abogado na to. Putyang inang yan. Mariinding pinabulaan ni Attorney De Jesus ang di umano'y koneksyon niya kay First Lady Liza Araneta Marcos. May mga spekulasyon na naghain lang ng reklamo si De Jesus para ma-trigger ang 1-year ban sa impeachment ng Pangulo. I dare anyone, including and especially Congressman Erice, to present evidence that I've somehow interacted with the First Lady, that I know the First Lady, that I've spoken with her, that I've met with her, because if he's able to prove or present evidence to that effect, I'm willing to have my
cut off. And he will need a hacksaw for that because these are made of steel. Oo, bakal daw yung betlog niya. Baka wala nga yun eh. Baka mamaya pek-pek yun nandyan. Ilan to, yabang-yabang nito, parang bading naman. Okay. Paglilinaw din ni De Jesus, hindi niya kinuha bilang endorser si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na kilalang kritiko ng administrasyon dahil ayaw niyang Nakita nyo ba, si Sal Panelo, nakita nyo ganito umasta? Putang inang yan. Nakita nyo si Pangulong Duterte being a fiscal and a president? Nakita nyo ganito maging Ingles? Nakita niyo si Attorney Topacio kung paano magsalita? Nakita niyo si Attorney Vic Rodriguez kung paano magpaliwanag? Nakita, sino pa? Si Attorney Torion na mga magagaling na mga abogado. Attorney Dina. Sino pa may mga abogado magagaling? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Pag nag-English sila, Tagalog English, Filipino English, yung hindi naman uma-accent. Tayo na. So ito, cloud chaser to, payabang lang to. Gusto lang nito sumikat. Baka sakali makakuha siya ng sandamukal ng mga kliyente dahil sa kagalingan niya mag-English. Hindi natin alam. Tayo na, baka ito rin ang maging rason kaya magiging katulad din siya ni Libayan at saka ni Claire Castro. Tsaka ni Jesus Falsis na walang mga abogadong walang mga kliyente. O kung ang purpose niya is makakuha lang ng kliyente, makapagyabang siya dyan kasi nga self-promotion yan eh. Oy, magaling to, abogado na to, islang. Putangin nang yan. Ako, judge, islangin mo kung ganyan. Putangin na mo, hindi ka mananalo sa kaso. Lahat ng kaso mo talo. Kailangan magtagalog ka. O siya, tatanungin mo yung halimbawa may kliyente ka. Tatanungin mo yung kliyente mo ng slang. Hindi naman marunong mag-English yung kliyente mo. Let's say for example, yung kliyente mo normal na magsasaka lang. Oh, i-Englishin mo siya sa sa stand pagka nag-trial kayo. Taka na hindi kayo nagkaintindihan. Kaya bang-yabang mo magtagalog ka kasi sir, di ka naman mukhang Amerikano, mukha kang Ilocanong pangit eh. Di ka naman mukhang sosyal, tangin na. Wala naman di Jesus na may-ari ng mga eroplano, may-ari ng mga barko, may-ari ng mga planta ng kuryente. Di ka naman razon, hindi ka naman... Nakita mo si Mark Villar, ganyan magsalita? Si Libiste nga, sabi ko sa'yo, Inglesero talaga yung bata, batang promil yun eh. Promil pa yung gatas nun, hindi naman nag-i-English yun. I mean, nag-i-English siya, galing niya mag-English, pero hindi siya, tinatry niya mag-Tagalog. And yung iba pang mga personalities na talagang alam mo namang mga matatalino, ganyan magsalita. Nakayabang-yabang. bahiran ng politika ang impeachment complaint. What about Congressman Pulong Duterte? Have you thought about him? Well, that's the thing. I don't want this to be again. I revert to my motivation Hirap na hirap. Putang na English pa more. in filing this complaint. I don't want this to be a politicized endeavor. I want this. Politicized endeavor. Anak ng tinapay, politicized endeavor. Ewan ko sa'yo. Putangin na. Muwi ka na sa nanay mo. Bumalik ka na sa sinapupunan ng nanay mo. Bata ka pa. O abangan ko yung pagtatapat ninyo ni Erice dyan sa Committee on Justice sa Kongreso. Tingnan natin kung yan pa English mo, putang ina magtagal yan. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama